You are the one that never let me slip into my mind, down to my soul you touch my lips, you're the one that I can't wait to see. Kinakantahan ni Sandro ang kanyang asawa habang minamaneho ang kotse pabalik sa bahay. 1 taon na kasi ang lumipas mula nung maging sila at nagpakasal, pagkatapos ay nagsilang na siya ng unang anak na kasing ganda ng kanyang asawa. Ikaw talaga, lalo akong kinikilig. Pinangako ko sa'yo di ba na pakikiligin kita habang buhay. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa at hinagkan iyon. Umuulan ng araw na iyon. At dahan-dahan lamang ang pagmamaneho ni Sandro dahil sa pal-iko-likong kalsada. Dito nila pinili sa probinsya na bumuo ng pamilya. Dahil sawa na sila sa Manila na napakaingay at polluted na. Dito sa probinsya ay napakatahimik at presko pa ang hangin. Your love is like a sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Masaya sila ni Rebecca habang binabagtas ang pal-iko-likong kalsada. Maya-maya'y may sumulpot na puting sasakyan sa kanilang harapan. Sa pag-iwas niya sa sasakyan ay tumama sila sa malaking puno na nasa gilid ng daan. Paggising niya ay nasa hospital na siya. Hinanap niya si Rebecca ngunit ibinalita sa kanya ng doktor na wala ng buhay ang kanyang asawa. Sa sobrang lakas ng impact sa pagkakabangga nila sa puno ay nawasak ang windshield ng kotse niya. At head injury ang ikinamatay ng kanyang asawa. Maswerte siyang nakaligtas ngunit naging paralisado ang kanyang mga binti. Matagal bago siya nakalakad. Dahil menor de edad ang driver sa sasakyan ay inabsuelto ito. Hindi na rin siya nagsampa pa ng kaso sa driver dahil sa pakiusap ng pamilya nito sa kanya. Ang mga ito na lamang ang sumagot sa mga gastusin niya sa hospital at sa burol ni Rebecca. Hindi niya man matanggap ang maagang pagkawala ng kanyang asawa, ay itinuloy na lamang niya ang kanyang buhay kasama ng kanyang anak na si Janela. Makalipas ang 5 taon mula nang mamatay ang asawa ni Sandro ay inabala niya ang kanyang sarili sa pagpapatakbo sa kanyang negosyo. Kadalasan ay nasa rancho lamang siya at inaabala ang sarili sa pag-aalaga sa mga kabayo niya na sina Lucas, Pudo, Tepi at Tom. Ini-import niya pa ang mga ito mula sa Malaysia. Ang kanyang paborito ay si Paldo, dahil matulin itong tumakbo, hindi tulad ni Lucas na may initin ang ulo tulad niya. Madalas na sumusumpong ito at hindi niya mapatakbo. Ang kanyang rancho ay nasa gitna ng Monte Claro, bayan ng Nueva Ecija. Maganda ang lugar na ito. Pinili niya ito sa mag-asawang nag-migrate sa ibang bansa. Nagpatayo rin siya ng mansion nila ni Janela sa lugar na ito. Gusto kasi niyang mamuhay na kasama lang si Janela at ang mga alaala ni Rebecca, ang kanyang namayapang asawa. Lumipas man ang maraming taon ay sariwa pa rin ang alaala ni Rebecca sa kanyang isipan, ang kanilang masayang pagsasama at ang pagiging maalalahanin nito. Naging malungkot ang buhay niya sa pagkamatay ng kanyang asawa, nawalan siya ng buhay maging ang kanyang anak na si Janela ay napabayaan na niya, kaya naman minabuti ng kanyang mama na kunin si Janela at dalhin sa Canada. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang rancho at sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. Ang Janela Shoe Exchange. Minana pa niya iyon sa kanyang namayapang papa. Gumagawa sila ng mga sapatos ng babae at lalaki naman maid. May 4 na silang store sa buong Nueva Ecija at 5 namang store sa bawat supermarket sa buong Nueva Ecija. Sa sobrang busy niya, hindi na niya maalagaan ang kanyang sarili. Mahaba na ang bigote niya. Mahaba ang buhok niya at wala siyang pakialam sa itsura niya araw-araw kapag binibisita niya ang stores nila. Kasalukuyan niyang inaayos ang makina ng kotse niya. Bigla kasi iyong tumirek sa gitna ng kalsada. Ito ang kotseng ginamit nila ni Rebecca noong naaksidente silang dalawa. Marahil luma na ito kaya naman bomb ibigay na. May mga kotse siyang binili pero hindi niya madalas gamitin. Mayroon siyang Montero, Innova, Chevrolet. Mayroon din siyang Raider 250 na madalas niyang gamitin kapag nag-stroll siya sa kabayanan. Kinuha niya ang bag niya nang hindi niya maayos ang makina ng sasakyan. Nagpasya siyang maglakad na lang pauwi sa rancho. That's what you get when you let your heart win, woo. Ooh. Malakas ang music ni Berna habang tinatahak ang pal-ikong kalsada. Bakasyon niya ngayon kaya naisipan niyang umuwi sa kanilang probinsya. Matagal na panahon na rin mula nang manirahan sila sa Manila kasama ng kanyang mga magulang. 17 taon siya noon.
Hindi niya alam kung bakit siya dinala ng mga magulang niya sa Manila. Ang tanging bukang bibig lamang ng mga ito kapag nagtatanong siya ay hindi niya sinadya ang nangyari. Na-trauma daw siya noon pero hindi niya maalala kung ano ang dahilan. Basta natatakot siya noon na magmaneho ng kotse. Nang makapagtapos siya ng kolehiyo ay binilhan siya ng kotse ng kanyang daddy. At ngayon lamang niya ito gagamitin para bisitahin ang kanyang abuela. Kinakabahan pa siya at madalas ay nakakaramdam siya ng takot kapag may nakikita siyang naaksidente sa daan. Kapag may umiiyak at namamatay, nanginginig ang buo niyang katawan kapag nakakasaksi siya ng mga ganon. Hindi mabilis ang kanyang pagpapatakbo. Ngunit may isang lalaki na bigla na lang tumawid. Sunod-sunod ang busina niya. Tumigil siya sa tapat mismo ng lalaki. Kinalabog nito ang hood ng kotse niya, nagalit pa yata ito sa ginawa niya. Ngunit kasalanan naman ito kung bakit nakasimangot siyang bumaba sa kotse niya. Hindi mo ba nakikita ang sign, bulyaw nito sabay turo sa nakalagay na signage? Slow down, accident-prone area. Nabasa ko, ikaw po itong biglang tumawid, wala ka sa linya mo. Sa tansya niya nasa edad 35 ang lalaki hanggang 40, may bigoti ito at napakadumi. Nakasando at short lamang ito, may bitbit itong backpack, mukha yatang naliligaw ito. Sak, mura pa nito, at tinalikuran siya, okay kasalanan ko, miss. Tinalikuran siya nito, pumasok ito sa Arco Monte Claro, kaya pala ito tuwid dahil doon ito patungo pumasok siya sa kotse niya at iniliko ang kotse niya roon, doon din ang punta niya. Binusinahan niya itong muli, kuya, sigaw niya, hindi siya pinansin nito. Kuya, bulyaw muli niya, bakit mo ba ako sinusundan, taga dito ka rin ba, o nawawala ka? Mabagal ang pagpapatakbo niya ng kotse niya upang makasabay dito, kunot noong tanong nito, gusto ko lang mag-sorry. Wala kang kasalanan, ako ang tumawid kuya, sakay ka na. Muling kumunat ang noo nito, no, thank you, okay, ako nga pala si Berne Vasquez, taga dito rin ako. Hindi siya nito pinansin pa, sayang, cute pa naman si kuya, mukhang masungit lang. Pumasok ito sa malaking gate, iyon marahil ang bahay niya, sinulyapan niya ang malaking mansion, mayaman pala ito kaya naman pala isnabero, siguro may pamilya na ito, bumaba siya para kunin ang camera niya. Napakaraming view na magaganda, sayang kung hindi niya makuhanan ang mga iyon. Panay ang shot niya nang biglang sumulpot ang lalaking nakita niya kanina sa lens ng camera niya. Nasa itaas ito ng balkonahe, wala itong damit pang itaas, sumilip siya sa lente at kinuhanan ito ng litrato ngunit pagka-flash noon ay lumingon ang lalaki, bigla niyang iniba ang direksyon ng camera niya. At saka tiningnan ang larawan ng lalaki sa reviewer, gwapo naman pala ito para nga siyang hong. Sumakay muli siya sa kotse niya at pinaharurot yun. Hanggang sa makarating siya sa rancho ng kanyang abuela, malapit lamang iyon sa kabilang rancho, maraming mga kahoy sa paligid, mga namumunga at hindi may mga bundok din siyang nakita mula sa malayo, mukhang magandang mag-camping doon kapag gabi. Eha, nariyan ka na pala, sinalubong siya ng kanyang lola Belen. Nagmano siya rito at niyakap niya ito, opo, salamat lola, pumayag kayong dito muna ako magbakasyon habang hinihintay ko ang resulta ng board exam ko. Alam mo lola, may nakilala akong lalaki kanina, kaso hindi niya sinabi yung pangalan niya. Sa unahan ang rancho niya bago dito sa atin. Ngumiti ito, baka si Sandro yun apo, siya ang may-ari sa ranchong iyon. Sandro ang pangalan niya, sandali siyang hindi kumibo, mukhang pamilyar ang pangalan na yun sa kanya. Halika sa loob iya, tingnan mo yung kwarto mo, walang nagbago, iyon pa rin ang dating ayos mula nang umalis ka rito. Nagpaluto nga pala ako ng paborito mong adobong manok na native at tinulang manok. Pagpasok niya ay nakahapag na ang pagkain sa lamesa. Antik na ang karamihan sa mga gamit ni Lola Belen. Siya ang mama ng kanyang mommy, nagbabakasyon siya dito tuwing summer. Si Lola Belen ang kinalakihan niyang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Kaya naman malapit siya dito, hindi tulad ng kanyang mga pinsan na hindi man lang mabisita ang kanilang abuela. May kanya-kanya na kasing mga pamilya ang mga ito, tanging siya na lamang ang single at nag-aaral pa. Nagtapos siya ng education major in English, elementary students ang tuturuan niya at balak niyang magturo dito sa probinsya para palagi niyang nakakasama ang Lola Belen niya. Isa pa, sawang-sawa na siya sa Manila,
Mahilig din siya sa adventures lalo na sa galaan, bata pa lamang siya ay photography na ang kinahihiligan niya, kaya naman dahil doon, naging suki rin siya ng mga pictorials at beauty contest noong kolehiyo siya. Nagsimula siyang kumain ng tanghalian, kasama niya ang kanyang lola, nagkwento ito sa kanya ng mga nangyari habang wala siya kung paano siya na-miss nito habang wala siya. Pagkatapos ng pananghalian ay nagtungo siya sa kanyang kwarto, inayos niya ang mga gamit niya roon, pagkatapos ay nagpasya siyang matulog muna bago magtungo sa bundok na nakita niya kanina. Napailing siya sa ginagawa ng dalaga kanina, "She's taking my stolen shot," akala siguro nito hindi niya napansin. Makulit ang dalagang yun, tansya niya ay nasa edad 21 hanggang 22 ito, marahil apo ito ni Manang Belen, ang apong ikinikwento nito sa kanya kapag nagkikita sila. Mukha namang mabait ang dalagang yun. Naalala tuloy niya ang kanyang anak na si Janela, miss na niya ang kadaldalan nito. Sa makalawa uuwi ito para magbakasyon pero babalik din ito sa Canada dahil doon na ito nag-aaral. Napabayan na niya ang kanyang anak ngunit pinapakita niya pa rin dito kung gaano niya ito kamahal. Spoiled na rin yata ito dahil lumaki ito kasama ang mga lola at lolo nito. Malungkot mag-isa pero iyon ang pinili niya, ang maging malungkot sa buhay niya. Nakakulong siya sa nakaraan niya kasama ang kanyang asawa. Nagpasya siyang magtungo sa rancho niya kinahapunan, sinakyan niya si Paldo, para magtungo sa bundok, araw-araw niya yung ginagawa, maaliwalas kasi ang isipan niya kapag nakikita niya ang paglubog ng araw mula roon. "Sir Sandro, napaayos na po yung kotse ninyo," bungad ni Manong Tasyo. "Salamat po, pakigarahe na lang Manong, mukhang tutungo na naman kayo sa bundok, sir." "Oo, magpapalipas oras lang Manong, may turista rin akong napansin kanina sa bundok." Kumunat ang noo niya, "Turista?" "Oo sir, apo yata ni Manang Belen." "Oh, I see, kilala mo sir?" Napalunok siya, "Hindi?" "Sige sir, mauna na ako." Paalam nito, napailing siya habang isinusuot ang sando niya, kumuha siya ng energy drink bago ilabas si Paldo sa kwadra nito. Hinawakan niya ang mukha ni Paldo, at hinalikan sa noo. "Mamamasyal tayo." Sinakyan niya si Paldo, inilagay niya ang energy drink sa bag ni Paldo na nasa leeg nito. Hiya tumakbo si Paldo nang mabilis, ramdam niya na masaya si Paldo kapag namamasyal silang dalawa. Hinimas niya ang ulo ni Paldo, huminto ito sa tapat ng malaking puno. Tama nga si Manong Tasyo, naroon sa bundok si Berna, ang apo ni Manang Belen, dala nito ang camera, habang panay ang kuha sa paligid. Bumaba siya kay Paldo pagkatapos itinali niya ang kordon ni Paldo sa sanga ng puno. Kinuha niya ang energy drink niya sa bag ni Paldo. Umupo siya sa damuhan habang tinitignan ang paglubog ng araw sa kalangitan. Ang ganda noon, nakalimutan niya tuloy dalhin ang sketchpad niya. Hindi niya namalayan ang paglapit nito sa kanya, sunod-sunod ang flash ng camera nito sa mukha niya. "Say, cheese," hindi niya itong initian, "stop that." "KJ mo naman Kuya Sandro," pinagtaasan niya ito ng kilay, "paano mo nalaman ang pangalan ko?" Umupo ito sa tabi niya, "Sinabi ng lola ko," nginitian siya nito. "I see, so tinatanong mo na ako niyan, ang cute mo kasi kuya." Napaubos siya, paano ito nakakapagsalita ng diretsahan, hindi man lang ito mahiya sa kanya, iba na talaga ang kabataan ngayon. "Pwede favor kuya, kuya again, ilang taon ka na po ba?" Tumawa siya, "You're asking my age?" "Yes, I'm 36, turning 37 this week." "Advance happy birthday kuya." "Thank you." Tumayo ito, "Friends?" Inilahad nito ang kamay nito, "Not friends, we're not close, and I don't even know you." "Sinabi ko na ang pangalan ko kanina, Berna Vasquez, 23 years old." 23 years old pero mature ng tingnan, "Okay fine," kinuha niya ang camera nito. "Magandang klase itong camera mo, Canon." "Yes, regalo ni Daddy sa akin noong nag-graduate ako." "Saan ba kita kukuhanan?" Tinanggal nito ang pugong sa buhok at binasa ang lobby. Umupo ito sa damuhan at nangalumbaba. Hindi siya agad nakakilos, napatulala siya, "This 23 years old young lady is so damn beautiful." Kulot ang ibabang bahagi ng buhok nitong blonde, matangos ang ilong, mapupula ang labi, rosy cheeks at syanita ang mga mata. "Kuya, nangangawit na ako," reklamo nito, kinuha na niya ito ng shot sa iba-ibang angle, iniba nito ang mga posisyon nito, may nakahiga,
Nakatayo na nakapamewang, may stolen shot lang at ang pinakagusto niya ang pagtawa nito, dahil kita ang mapuputing ngipin nito na pantay-pantay. Naka-short lang ito ng maikli at fitted na blouse na hanggang pusod nito, daring tingnan at sexy, he thinks that chest is bigger than he thought, kita na kasi ang cleavage nito. Napailing siyang bigla, this is not right, pinagpapantasyahan na niya ang apo ni Manang Belen. Ano na lamang ang sasabihin ng matanda sa kanya, that this old widowed man having an affair to this 23-year-old lady. Inalis niya sa pagkakatali si Paldo, kuya, saan ka pupunta? Uuwi na, you better go home too. Sige, mauna ka na, dito muna ako. May dala akong pagkain until midnight. May dala rin akong emergency lights, turo nito sa bag na naroon. Delikado dito kapag gabi, ha, kunot noong tugon nito. I'm just warning you, kinalabit siya nito sa braso, can you stay for a while, malungkot kasi walang kasama, isa pa baka mapanis ang laway ko. Then you must go home, humalukip-kip ito, goodbye. Tinalikuran siya nito. Stubborn. Itinali niyang muli si Pudo. Nagpasya siyang samahan na lang ang dalaga. Thank you, masayang sabi nito. Umupo siya sa inilatag nitong kumot sa damuhan. Nasaan ang pamilya mo, kuya? Hindi niya ito sinagot. Mukha ka kasing hindi masaya, bakas sa mukha mo na malungkot ka. Nangungulila ka sa mga taong mahal mo, broken-hearted ka ba kuya? Ang dami mong tanong. Manghuhuli ka ba? Kumuha ito ng Ken beer pagkatapos ay ibinigay nito ang isa sa kanya, umiinom ka. Yes, sagot nito bago buksan ng beer, umiinom ka kahit di mo kilala ang kainuman mo. Ngising tanong niya. Tinabig nito ang balikat niya. Yes, isipin ko na lang nasa bar ako. Katabi ang isang taong estranghero na hindi ko kilala. Pero kilala ang pangalan niya na kunwari close kami. Nag-peace sign ito, baliw, mas okay na ang baliw kaysa loner, kumindat pa ito, ang ganda ng mga kuha mo. Kuya, kung sa bagay ang ganda ko kasi. Talking to yourself ha, maganda talaga ako. Nagkibit balikat siya, she's right, bakit ka ba nandito? Vacation, di siguradong sagot nito, soul searching, direktang tingin nito sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin, ikaw ba kuya, nasaan ang pamilya mo? Nasa malayo, may asawa ka na, anak, girlfriend, fiancé? Wala na akong asawa, she died 6 years ago, but I have a child, kaso nasa malayo siya, she's 7 years old next week at parehas kami ng birthday. Nakakalungkot naman, so widow ka pala, if you don't mind ano ang ikinamatay niya. Tumingin siyang muli sa malayo, namamasa ang kanyang mga mata. Car accident, hindi nagsalita si Berna, nabigla ito marahil sa sinabi niya, tumulo ang luha nito sa harapan niya. Bakit naiyak ako sa kwento mo, pinyunas nito ang luha sa mga mata. Sorry, emotional kasi ako when it comes to my wife. Mahal na mahal mo siya no? Yes, more than my life. Ang swerte niya. Tinungga nito ang beer. How about you? Broken-hearted kasi ako. Gago kasi yung ex ko. Natawa siya sa sinabi nito. Why? Maganda na nga ang girlfriend niya, pinakawalan pa niya. Gandang-ganda ka sa sarili mo, no? Tinapik nito ang pisngi nito. Yeah. Lumalim ang gabi. Nag-i-enjoy siya sa kakwelahan ni Berna. Gusto siyang maging kaibigan nito. At siya naman pilit inilalayo.